act. Sabihin mo sa iyong katabi, awake, arise, act. Amen? Yan. Kung yung una, awakening lang. Pero ngayon, dinagdagan na ng Lord. Hindi lang tayo dapat manatili sa awakening. Dapat maging arise ka din. Dapat may act ka rin. Sabi diyan, maging awareness ka, maging may action ka. Dapat bumangon ka, mabuhay ka. Kasi naliwanagan na tayo ni Kristo. Amen? Sabi nga, pag naliwanagan ka ni Kristo at ng dating kadiliman, malalantad. Ngayon na ikaw naliwanagan, malalantad ang ningning ni Kristo sa buhay mo. Amen? Kaya sabi diyan, awake, arise, and act. Ngayon po, ang unang-unang pag-aatis, awake. Yan sa awake na yan, sabi po diyan, awake. Sabi mo sa katabi, awake. Sabi po dito, yan, sabi po diyan, kailan ka pa ba gigising sa pagkakatulog? Sabi mo sa iyong katabi, kailan ka pa gigising sa pagkakatulog? Siguro sabi nyo, ito si sister, nag-uumpisa pa lang. Talagang, sa panahon po talaga ngayon, kailangan ng diretsahan tayo kasi hindi yung physical na katawan ng ating ginigising sa pagtulog, kundi nga po yung espiritu. Kasi ito yung pinapatulog ng demonyo. Amen? Yan, sabi diyan, awake. Ngayon, dun sa awake na yon, kailangan, sabi diyan, kailan ka ba gigising sa pagkakatulog? Tanungin mo sa iyong katabi, kailan ka magigising sa pagkakatulog? Kasi alam niyo po yung iba natutulog sa mga bagay na dapat na ginagawa na ngayon. Amen? Yan po kaya sabi dyan, kailan ka pagigising sa pagkakatulog? Kasi maraming iba sa panahon ngayon, natutulog na sila sa mga bagay na dapat na kailangan nilang gawin. Yung iba natutulog sa mga bagay na dapat na nandoon na sila. Di ba pag tayo naglilingkod sa Lord, kailangan nandito ka na dapat may ginagawa ka na. Kaya lang minsan, meron namang iba na natutulog sa mga bagay na dapat nandun na sila. Amen? Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin? Kumbaga, mas malayo na yung kanilang kalagayan. Kasi bakit nga po? Natutulog. Amen? Kaya tuloy dahil laging tulog, natutulog ang espiritu mo, kaya ngayon, malayo na ang kalagayan mo pagdating sa Panginoon. Amen po? Amen po? Kaya sabihin mo sa katabi, walang matutulog. Kasi alam nyo, malayo na po kasi yung ating kalagayan pagdating sa Panginoon na dapat na mas ginagamit tayo ng Panginoong Hesus sa oras na ito. Amen? Na dapat hindi na tayo natutulog. Na dapat gising na ang ating espiritu. Na dapat na ginagamit na tayo ng ating Panginoong Hesus sa panahon na ito o sa oras na ito sa mga bagay na gusto ng Lord ipatupad sa iyo. Kaya lang, ang tanong ng Lord, kailan ka pagigising sa pagkakatulog? Amen? May mga tao po kasi na minsan, gift po talaga ang tulog. Naniniwala po ba kayo na minsan, meron talagang ganyan. May gift talaga yan. Maganda yung gift niya sa pagkakatulog. Amen? Minsan, masandal lang sa upuan. Tulog. Amen? Amen po? Yan. Ibig sabihin niyan kasi, etong pagkakatulog dito, gift niya. Kakaiba yung gift, di ba? Yung masandal lang siya sa upuan, tulog na siya kaagad. Amen? Ang ganda ng gift ng ang taong ito. Pero alam niyo po, sinasabi nga ng iba, maganda rin daw yung gift na yan. Na kahit sumandal ka, tulog ka kaagad. Bakit daw po? Kasi hindi ka namimili kung anong hihigaan mo. May unang ba yan? May kumot ba yan? Basta pagkasandal mo, tulog. Amen? Ibig sabihin niyang, gift din daw yan. Gift daw yan, sabi nila. Totoo po ba? Gift daw po yan. Maganda daw po yung may ganong karakter na pag sandal mo tulog na kaagad. Maganda po ba yung ganong karakter po ng isang Kristiyano? Kaya sabi po dyan, kailan ka pagigising sa pagkakatulog mo? Sabihin, basahin po natin malakas at sabihin mo sa iyong katabi. Kailan ka pagigising sa pagkakatulog? Amen? Maganda po ba yung ganong karakter? Pag sandal mo, tulog na kasi hindi mo naiisipin kung may unan ka at may kumot ka. Amen? Ibig sabihin, hindi ka maarte. Amen? Yan. Ibig sabihin daw, gift daw po. Maganda daw po ganyan gift yung. Pero alam niyo po, ang nakakalungkot po lang sa iba, tulog na ng tulog. Hamantalang sinabi po sa malinaw na sinabi ng Biblia, ang taong lagi daw natutulog-tulog, dumarating sa kanya ang kahirapan. Kaya kayo kapatid, tignan mo kung may natutulog sa iyong katabi.
Sabihin mo, huwag kang matutulog. Sabi, ang tao daw na natutulog-tulog ay darating ang kahirapan. Sabi po ng Biblia yan, hindi po ako ang nagsabi niyan. Sabi po sa Biblia yan. Sabi po diyan sa salita ng ating Panginoon. Sabi doon, malinaw na sinabi ng Biblia, ang tao daw natutulog-tulog, ibig sabihin doon yan, dumarating ang kahirapan. Bakit? Kasi hindi dumarating yung mga bagay na revelation ng ating Panginoon. Bakit? Lagi ka kasing tulog. Amen? Pero di lang natutulog eh. Hindi lang simpleng tulog ang ginagawa eh. Minsan, pinakapangit pa nga yung bagay na dapat na alam mong gawin, pero natutulog ka. Yung alam mo nang gawin, kailangan mo nang gawin, sabi nga, awake, arise, act, kaya lang, tulog pa rin tayo sa bagay na yun. Amen? Kaya dapat ginagawa mo na kung ano yung bagay na sinabi ng Lord sa'yo, gising na anak, awake, arise, dapat ginagawa na natin yung kaya lang sabi ng Lord, kailan ka pagigising sa pagkakatulog mo. Amen? Amen po. Ganyan tayo mga kapatid. Kamaramihan po sa atin, kahit po ako tataas ang kamay, tutulog-tulog sa pansitan. Amen? Ganyan tayo mga kapatid. Mag-a-alarm tayo. Sino po yung nag-a-alarm? Huy, lahat. Nag-a-alarm tayo, pero hindi sa atin. Para kanino? Para sa iba. Huy, maraming tumawa. Yung nag-a-alarm ka, pero hindi pala para sa'yo, para sa iba. Amen? Kasi yung alarm nila para magising yung iba, hindi siya. Tama po? Yung alarm ng malakas, nag-alarm. Eh yung alarm pa niya, hindi simpleng alarm lang, wang-wang. Kaya akala mo, ano yun, mapapagising ka talaga. Amen? Amen po? Kaya nag-a-alarm ang iba, hindi para sila gumising, kundi para gisingin ang iba. Sino po ang nakarelate po doon? Amen! Nag-a-alarm pero hindi ka nagigising. Amen? Amen? Bakit ka pa nag-alarm kung di ka pala gigising? Amen? Bakit ka pa nag-alarm kung hindi pala para sa iyo 'yon, para pala dun sa kapitbahay mo? Naalala ko po, meron kaming kasama, alarm ng alarm. 2:00 ng madaling araw nag-a-alarm. Nagising kami ni Pastor. Sabi namin, ba't hindi magising? Alarm ng alarm. Yung pala kami ang ginising, hindi siya ang gumising. Amen? Kaya bakit ka pa mag-a-alarm kung di para sa'yo? Sa buhay po natin, ganun po talaga. Diba? Amen po? Ganun po talaga. Nag-a-alarm ka, hindi para sa'yo, para sa kasama mo dun sa kwarto o sa tahanan, para sa kanila. Ngayon, para pag gumising yung kasama mo na yon, yun yung tao nagigising para sa'yo. Ginising ng alarm mo yung kasama mo naman ang gigising sa'yo. Amen? Ganon din ang Lord. Amen po? Ang Lord po, siya yung nag-a-alarm tayo o maraming salita o maraming revelation ng ating Panginoong Hesus na ibinibigay sa atin, nag-a-alarm na, nag-reveal na sa atin ang Panginoon, kaya lang hindi tayo nagigising. Ano ginawa ng Diyos? Ginigising ka ng Panginoon, kaya sabi ng Lord, kailan ka pa gigising? Sa pagkakatulog mo, sabi ng Lord. Amen? Amen po? Kasi alam niyo po, sa buhay po talaga ng Kristiyano, matagal ka ng Kristiyano eh. Matagal ka na nakakarinig ng salita ng Diyos. Matagal ka nang pinangangaralan ng ating Panginoong Hesus. Ang tagal mo nang naririnig yung salita ng ating Panginoong Hesus. Pero alam niyo po ang nangyayari? Tulog pa rin tayo. Kaya sabi ng Lord, kailan ka pa gigising sa pagkakatulog mo, anak? Ngayon pa lang, tulog na kayo. Buhayin yung espiritu nyo. Sabi ng Lord, awake, arise, act. Pero ngayon pa lang, tahimik na po kayo. Hindi pa po madaling araw pag maging tahimik ang ating paligid. Buhay po ba ang mga anak ng Diyos? Yes! Sabi ng Lord, kailan ka pagigising sa pagkakatulog mo? Amen? Alam niyo po, sa oras nito, kailangan natin buhayin. Kailangan natin buhayin ang ating espiritu. Kaya sabihin mo sa katabi mo, walang matutulog. Walang matutulog. Sabi
Sabi sa Roma chapter 13 verse 11, yamang alam natin na ang panahon ngayon na ang takdang oras na dapat na tayong gumising mula sa pagkakatulog, sapagkat ang ating kaligtasan ay higit nang malapit kaysa noon tayo ay sumasampalataya. Sabi po dyan, yamang alam na natin yung panahon na ngayon na kailangan na tayong gumising. Ito yung panahon na higit pa sa panahon. Ito yung panahon na masigit pa sa panahon. Kasi ang panahon natin ngayon, kailangan talaga may awakening na tayo sa Espiritu. Amen? Na dapat na na tayo'y gumising na. Itong panahon na to na masigit pa sa panahon na na tayo'y gumising na sa pagkakatulog. Amen? Sabi naalala ko sabi, di ba, na dapat tayo po ay gising na mula sa pagkakatulog. Di ba po? Nag-alarm na sa'yo ang Diyos nag-revelation na ang Lord sa'yo, nagbigay na ang salita ng Diyos sa'yo, nagliwanag ng salita ng Diyos sa'yo. Kaya kailangan, gising na tayo. Hindi na tayo tulog. Amen? Yan. Tanong mo yung katabi mo, tulog ba tayo? Tulog ba tayo? Church, gising! Church, gising na! Sabihin mo sa katabi mo, hoy, gising! Naaalala niyo po yung ganyang programa ni Ted Filon. Di ba? Sabi ni Ted Filon, naaalala ko po yun, di ko alam kung ilan taong siguro, basta naririnig ko po yung programa na yun Pag naggaganon si Ted Filon, hoy, gising! Naalala ko yung tatay ko, binabaksakan kami ng takip ng kaldero. Kasi hapon di ba hapon po yung programa ni Ted Filon dati? Hapon na tulog pa rin kami. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hoy, gising! Hoy, gising! Si Ted Filon nagsabi niyan, di po ako Ginaya ko lang si Ted Filon. Naalala ko po kasi yung programa na yon ni Ted Filon. Bakit po sinasabi ni Ted Filon na, hoy, gising? Kasi ang tagal umaksyon. Kaya sinabi niya, hoy, gising! Kasi ang tagal umaksyon Amen? Kaya sabi ng Diyos, kailan ka pa gigising sa pagkakatulog mo? Kaya ginigising tayo, kaya ganon din po yung tayong mga Kristiyano, sinasabi ng Lord, hoy, anak, gising na. Sabi ng Lord, anak, gising na. Hoy, gising! Parang si Christ naging si Ted Filon. Alam niyo po kung ano ginigising ng Lord sa atin? Espiritu. Amen? Yung Espiritu ang ginigising sa atin Lord. Kasi bakit? Matagal ka nang pinangaralan Matagal ka nang nakarinig ng salita ng Diyos. Pero tulog na tulog ka pa rin. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hoy, gising! Hoy, gising! Sikuhin mo ng malakas, gising! Gising! Hindi naman yung mismong katawan ng ginigising mo, kundi yung Espiritu. Amen? Amen? Amen po? Hindi mo ba alam na may nangyayari sa huling araw o sa huling panahon na darating ang Diyos? Kaya kung ikaw ay natutulog pa, hindi mo alam may nangyayari na pala. Amen? Malapit na palang dumating ang Panginoon, wala ka pang nalalaman kasi tulog ka pa rin. Amen? May nangyayari na palang revival. May nangyayari na palang nagre-raise ang Lord ang next generation. Amen? Wala ka pa rin alam kasi tulog ka pa rin. Kasi sabihin mo, hoy, gising! Hoy, gising! May nangyayari ngayon spiritual. Spiritual po, may nangyayari po talaga ngayon. Kaya dapat gising na dun tayo. Gising na tayo sa pagkakatulog. Amen? Gising ka na dun sa pagiging bangungot. Amen? Kasi pag tulog, matagal ka lang napangaralan, matagal ka lang nakatulog, parang bangungot na kasi yun Amen? Kaya nandun ka pa rin sa mga panaginip mo. Nandun ka pa rin sa bangungot mo kasi tulog ka pa rin. Amen? Kaya ang pinakamahirap po, gisingin, yung nagtutulog-tulugan. Tama po ba? Sabi po dito, ang mahirap bisingin ang nagtutulog-tulugan. Totoo po yan. Kahit anong gising mo, kahit anong gawin mo, ang hirap bisingin talaga yung nagtutulog-tulugan. Mahirap bisingin yan, mahirap bisingin naman
Mahirap gisingin po yung nagtutulog-tulugan na yan. Yung gising naman pero ayaw gumising. Totoo po ba yun? Yung gising naman pero ayaw gumising. Totoo po yun. Naalala ko po ng bata ako yun, gising na ako yun. Pero sabi ng mama ko yun, "Uy, gising na, papasok ka pa, malilate ka." Gising na ako pero hindi ako bumabangon. Nagtutulog-tulugan pa rin ako. Amen? Amen? Mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Sabihin mo sa iyong katabi, mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Mahirap talaga gisingin yan. Mahirap gisingin yung ayaw bumangon. Yung nagmamangmaangan pa. Amen? Yung nagpapa-ignorante pa. Yung dapat, yung parang nagmamaang-maangan, nagpapag-ignorante pa na kunyari, wala pang kamalayan, tulog na tulog pa siya. Alam nyo, dapat magising na tayo sa katotohanan. Amen? Dapat magising na tayo sa katotohanan sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Amen? Ang katotohanan ang magpapalaya bawat isa sa atin. Amen po? Sabihin mo sa iyong katabi, "Hoy, gising! Hoy, gising! Gising na, kapatid! Gising na, kapatid! Time na para bumangon! Time na para bumangon! Time na para gumising! Time na para gumising! Gising na, kapatid! Gising na, kapatid! Para hindi tayo madaya ng kaaway. Sabi mo ulit, "Hoy, gising! Hoy, gising! Gising na po ba ang ating espiritu? Amen! Gising na po ba ang ating espiritu?" Amen! Sabi ng Lord, eto na yung time para gumising ka. Eto na yung time para bumangon ka. Eto na yung time na gumising ka para hindi ka dayain ng kaaway. Kaya mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Amen? May nagtutulog-tulugan po ba dito? Wala po, di ba? Lahat ay ginising na ng ating Espiritu ng ating Panginoong Hesus. Amen? Wala na dito yung nagmamangmaangan pa na kunyari tulog-tulugan siya. Wala na dito yung nag-iignorante na nag-iignorante na parang wala siyang kamalayan, wala siyang alam. Amen? Kasi gigisingin tayo ng katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen? Kaya ito na yung time para gumising tayo. Ito na yung time para bumangon, para hindi na tayo madaya ng kaaway. Amen? Kasi bakit? Kinukuhanan na tayo ng panahon eh. Kinukuhanan na tayo ng panahon ng kaaway. Kinukuhanan ka ng lakas ng demonyo. Kinukuhanan ka na sinisira na ng kaaway ang espiritu mo. Kaya kailangan gumising na tayo sa pagkakatulog. Amen? Ito na yung time, ito na yung panahon na bumangon ka, na gumising ka. Kasi bakit? Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen? Kasi kung magtutulog-tulogan pa po tayo, kukuhanan tayo ng panahon at oras ng kaaway. Kung nagtutulog-tulogan pa tayo, kukuhanan tayo ng lakas ng kaaway. Amen? Amen? Kung nagtutulog-tulugan pa tayo, unti-unti tayong sisirain ng kaaway. Amen? Gising na kapatid, may kalaban. May kalaban na umaatake, kaya kailangan gising na kapatid. Gising na. Hindi yung nadaya ka pa. Gising na. Huwag ka nang magpadaya. Gising. Sayang ang napakabilis na panahon ngayon. Kaya kung tulog-tulugan ka pa rin, ang bilis na ng panahon. Kaya kailangan gising para hindi ka madaya ng kaaway. Amen? Sa alam niyo po, ang buhay ng tao ay parang bula. Ito po yun. Ang buhay ng tao ay parang bula. Narito ka ngayon, pero kinalaunan nawawala. Totoo po ba yun? Narito ka ngayon, pero kinalaunan nawawala. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Diba? Pagdating ng panahon, madating,
dumarating na ang kaaway. Mabilis na gumawa ang kaaway. Kaya kailangan na ikaw ay gumising na sa panahon na ito. Kailangan gumising ka na. Huwag ka na nagtutulog-tulugan. Amen? Kasi ang buhay ng tao ay parang bula. Narito ka ngayon, pero kinalaunan, wala ka na. Amen? Ang bilis, amen? Tanungin mo nga lang yung mga nanay natin. Tanungin lang natin yung ating mga nanay at tatay natin. Parang kailan lang teenager lang sila. Amen? Amen? Yung iba nga, iniisip nila, teenager pa sila. Ako nga, iniisip ko, teenager na ako. Yung pala, hindi na pala. Kasi ang bilis ng panahon. Amen? Kaya kung mananatili ka at hindi ka magiging awake sa mga bagay na ibinibigay ng Lord sa atin, matutulog at matutulog pa hanggang ngayon ang espiritu mo. Ang bilis ng panahon. Amen? Amen? Ang bilis ng panahon, kaya kailangan gising na kapatid. Sabihin mo sa iyong katabi, gising na kapatid. Gising na kapatid. Baka mapag-iwanan tayo. Sa mga bagay na ginagawa ng Diyos. Gusto niyo po ba yon? Dahil sa sarap ng pagkakatulog mo, may ginagawa na pala ang Diyos sa panahon ngayon na papag-iwanan tayo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, gising. Ang Diyos pa naman kumikilos. Ang Diyos pa naman natin ay kumikilos at gumagalaw. Amen? Naniniwala po ba kayo na kumikilos at gumagalaw ang Diyos sa panahon ngayon? Sino po magsasabi naniniwala siya, pakitaas ang kanyang kamay? Amen? Ang Diyos pa naman po ngayon ay gumagawa po talaga. Kumikilos at gumagalaw. Amen? Gumagalaw po ang presence ng Lord, ang presensya ng Panginoon, ang salita ng Diyos, ang Espiritu niya, gumagalaw po yan. Kaya alam niyo po, walang hinihintay ang Diyos. Hindi ka niya pwedeng hintayin. Anak, gigising ka pa ba? Hindi tayo kailangan hintayin ng Diyos kasi kahit hindi tayo hintayin ng Diyos, kumikilos pa rin ang Diyos. Bakit? He is sovereign God. Amen po? Ang maganda, makasabay tayo kung ano man yung ginagawa ng Diyos sa panahon ngayon. Dahil sinabi ng Lord, gising! Gising na! Hoy, gising ka na anak! Alam niyo po bakit? Sabi ko nga po, kumikilos na ang Diyos ngayon. Kumikilos na at gumagalaw na sa panahon natin ngayon ang Diyos. Kaya kailangan, pagkilos natin, pagkagising natin sa ating espiritu, kailangan yung maganda po dyan, makasabay tayo sa ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Amen? Makasama tayo, makasakay tayo kasi aandar ang biyahe ng Diyos sa huling panahon. Amen? Kaya gising. Natutulog ka na. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gising! Gising! Amen? Amen? Kasi gising! Huwag ka lang matulog kasi meron kang dapat sakyan na bus. Ano yun? Yung kilos ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung magtutulog-tulugan ka at tulog ka pa rin at hindi ka pa rin nagigising, ano bang bagay na ginagawa ng Diyos sa panahon ngayon, kailangan makasakay na tayo. Makasabay na tayo. Kasi umaandar na ang bus ng ating Panginoon na kailangan makasama tayo doon. Amen? May sasakyan tayo na dapat sakyan. Amen? Amen? Naghihintay sa iyo ang ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ng Diyos, gising. Mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan, kaya kailangan gising. Amen? 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 Naghihintay sa iyo yung biyahe ng Diyos. Amen po? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hoy, gising. Hoy, gising. Huwag kang magtulog-tulugan. Huwag kang magtulog-tulugan. Gising ka naman eh. Amen? Ba't niyo sinabi? Gising ka naman eh. Kaya huwag kang magtutulog-tulugan. Kasi alam niyo po kung bakit minsan ang hirap gisingin na nagtutulog-tulugan. Kasi minsan dahil sa ating katamaran. Amen? Minsan dahil sa tanggap na lang nila na ganun sila. Kaya parang sinabi, ang hirap gisingin na nagtutulog-tulugan. Kasi tanggap na nila na ganyan sila. Amen? Amen po? Kasi minsan, dahil sa ganyang makahirap na gisingin ka, kasi minsan dahil lang sa isang katamaran.
Amen? Kaya ang hirap mo gisingin kasi may katamaran tayo sa ating katawan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Inuulit ko po, gusto ng Diyos na maranasan mo ang langit. Amen? Gusto ng Diyos makasama ka, makasabay ka. Gusto ng Diyos habang inaandar niya ang sasakyan ng kanyang presensya, makasakay ka doon at makasabay ka. Kaya sabi ng Lord, gising. Amen? Gusto ng Diyos gamitin ka. Amen? Gusto ng Diyos na pasaganain yung buhay mo. Amen po? Gusto ng Diyos pagpalain ka. Gusto ng Diyos iniingatan ka. Kaya gising na. Huwag ka nang magtutulog-tulugan. Amen? Gising na. Para pag gising mo, pagpapalain ka, pasasaganain ka ng Diyos. Higit sa lahat, gagamitin ang iyong buhay. Amen? Napakasarap pakinggan, di ba? Ay Lord, salamat Lord. Ginising mo ako sa pagkakatulog. Salamat Lord. At ngayon, gagamitin ka ng Diyos, gigisingin ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, pasasaganain ka ng Diyos. Napakasarap. Amen? Alam niyo po ba, pag ganun po yung ginagawa po natin, didesire po natin sa Panginoon, maging tayo dadaluyan. Maging tayo dadaluyan ng kanyang pagpapala. Sino po dito ang gusto daluyan siya ng pagpapala ng ating Panginoong Hesus? Sino po dito gusto na daluyan siya ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus? Kung gusto mong daluyan ka ng pagpapala, kung gusto mong daluyan ka ng kapangyarihan ng Diyos, gumising ka na. Gumising ka na, kapatid. Kung gusto mo na daluyan ka ng pagpapala, kung gusto mo daluyan ka ng kapangyarihan ng Diyos, huwag ka nang magtutulog-tulugan. Gising na! Gising na, kapatid! Amen? Kasi pag tayo gumising, dadaluyan na tayo ng presensya at pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Pero kailangan, para daluyan ka ng pagpapala, para daluyan ka ng kapangyarihan ng Diyos, kailangan mong gumising. Amen? Kailangan mong gumising. Kailangan magliwanag sa iyo si Kristo. Kasi hindi ka dadaluyan ng kapangyarihan at hindi ka dadaluyan ng pagpapala pag hindi nagliwanag si Kristo sa iyo at hindi ka gumising. Amen? Kasi alam niyo po, kita mo na yung revelation eh. Alam mo na yung revelation ng Diyos sa iyo. Di pa nga sumisikat ang araw eh. Amen po? Alam na natin yun. Alam na natin kung ano yung revelation ng Lord. Alam na natin sa sarili natin kung anong gusto ng ating Panginoong Hesus. Hindi pa sumisikat ang araw, alam mo na yung kapatid. Amen? Amen po? Makikita mo rin ang revelation ng Diyos sa iyo. Amen? Di ba kapag sumisikat ang araw, pag sumisikat po yung araw, di ba, kapag natutulog kayo, di ba nararamdaman nyo kaagad yung liwanag? Amen? Di ba yung kunyari nasa kwarto ka, tapos sumisikat na pala yung araw, di ba yung madampi lang sa mata mo, kahit anong sobrang tulog mo, gising ka pa rin. Ay, nagigising ka na. Amen? Parang ganun ang salita ng Diyos. Dumating na ang liwanag ni Kristo sa buhay mo. Kaya kailangan gumising ka na. Amen? Amen? Mararamdam na ng mata mo yun, magigising ka na. Ganun po ba kayo? O kahit, ay, maaga pa. Kahit may sikat ang araw, tulog pa ako. Sino po dito na nasikatan na ng araw ang kanyang mata, nasilayan na ng kanyang mata ang liwanag, gumigising na? Kikita kayo ng Lord. Yung kahit anong liwanag, nagigising ka na. Amen? Pag dumating ang salita ng Diyos sa'yo, naliwanagan ka na kay Kristo, nagigising ka na, kapatid! Gumigising ka na! Amen? Hindi ka na magtutulog-tulugan! Dumating na ang liwanag! Dumating na ang kapangyarihan ng Diyos sa'yo! Kaya ngayon, gising na gising na gising na gising ka na! Amen? May natutulog pa ba? Amen? May natutulog pa ba? May nagtutulog-tulugan pa ba? Sabi nila, ang higpit ni sister. Hindi po. Ang espiritu po natin ang ginising natin. Mas kailangan natin pahalagahan ang ating espiritu, hindi ang ating katawan. Amen? Amen? Amen?
kahit anong hirap sa pagkakatulog mo, na talagang sobrang pagkatulog, gising pa rin. Amen? Kahit anong lalim ng pagkakatulog mo, gumising ka pa rin. Amen? Sabi nga, awake. Amen? Awake, sabi ng Lord. Di ba? May aware ka na. May awareness ka na. May awareness na nangyayari sa paligid mo, kaya kailangan gumising ka na. Amen? Hindi ka pwedeng tulog lang. Kasi may ginagawa na ang Diyos eh. May awareness ng ginagawa ang Diyos na kailangan magkaroon ka rin ng awareness sa puso mo. Amen? Kasi naliwanagan ka ni. Amen? Minsan sa sobrang lalim ng pagkakatulog mo, hindi mo alam na nanakawan ka na pala. May liwanag na, di ka pa rin gumigising. Pwede ka na palang nakawan, tulog ka pa rin. Pwede palang may samang balak sa'yo, tulog ka pa rin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gising! Gising! Kasi may nangyayari na sa paligid eh. Amen po? Amen? Kasi ang lalim-lalim ng tulog ng pagkakatulog natin, kaya kailangan babawan natin. Para pag dumating yung awakening, dumating yung awareness ng Lord, gising na tayo. Amen? Amen po? Kaya sabihin mo sa katabi mo, walang matutulog. Walang matutulog. Amen? Kasi paggising na tayo, may pagsunod na tayo eh. Amen? Sumusunod na tayo eh. Sumunod. Arise. Kanina awake. Ngayon, arise. Wag yung nagising ka, pero sasabihin mo, paano po ba yun? Ganito po yun, paano po ba? Nagising na tayo eh. Amen? Kaya lang, pagising mo, biglang, pakatamad. Amen? Amen po? Yung parang ang tagal-tagal mong bumangon. Yung parang ang tagal-tagal mong nakahiga ka pa rin. Naranasan mo yung gising ka na pero gusto mo pa rin matulog. Amen? Naranasan mo yung ganon, nagising ka na, nag-alarm ka na, pero tulog ka pa rin. Amen? Listen to me. Dami yata nakalirito na. Parang gising na pero natutulog pa rin. Kahit nag-alarm na, tulog pa rin. Listen to me. Ang orasan ng buhay ay tumatakbo. Amen? Ang orasan ng buhay po natin ay tumatakbo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang orasan ng buhay, tumatakbo. Lahat tayo may oras na itinakda ang ating Panginoong Hesus. Amen? Amen? Lahat tayo may oras na tinakda ang Diyos sa atin. Kaya yung oras na dapat gumising ka na. Amen? May oras na itinakda ang Diyos sa atin. Kaya kailangan yung itinakdang oras sa'yo ng Panginoon, gumising ka na. Gising na. Gising na kapatid. Huwag ka nang matulog. Amen? Amen? Kasi may oras ng ating buhay na itinakda ang ating Panginoong Hesus. Amen po? Kaya dapat gising na kapatid. Gising na tayo. Kasi kapag ang oras mo itinakda na ng Diyos, kunyari, halimbawa, itinakda ng Diyos ang oras mo ng 1 p.m. 1 p.m. yan, hindi alas 3 sa madaling araw. Amen? Tinakdahan ng Diyos yung oras mo ng 1 p.m. Iikot ang kamay ng orasan. Tama po. Papatak ng 1 p.m. Diba? Pagka, kunyari, nasa 9, hanggang sa mapunta ng 1. Ibig sabihin niya, papatak na ng 1 p.m. Tama po? Pakinggan niyo po mabuti Papatak na siya ng 1 p.m. At kapag natulog ka ulit, hindi to i-stop. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-ikot ng orasan. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-ikot niya, 2 p.m., 3 p.m., hanggang sa yun. Pag-gising mo ng 4 p.m., wala na yung oras na itinakda ng Diyos sa iyo. Tulog ka pa rin. Amen? Tingnan niyo po, maghihintay ka pa rin. Dahil yung 1 p.m. na yun, natapos na yun. Nag 2 p.m., nag 3 p.m., nag 4 p.m. Dahil nagising ka 4 p.m. na, dahil yung 1 p.m. na tinakda ng Diyos sa'yo, dumising ka 4 p.m. Ano gagawin mo? Maghihintay ka pa rin ng pagpatak ng 1 p.m. Ang daming nawi-waste time.
Nakukuha niyo po yung ibig kong sabihin? Itinakda ng Diyos ang oras mo ng 1 p.m. Pero dahil tulog na tulog ka pa rin, hindi ka pa gumigising, hindi ka pa rin nag-a-awake, hindi ka pa rin nag-a-arise, ano nangyayari? Maraming nawi-waste na time. Amen? Maraming nawi-waste na energy. Amen? Papayag kayo? Dahil sa pagkakatulog natin, maraming nawi-waste na time, maraming nawi-waste na energy sa atin, na dapat gising na tayo na gumagawa pagdating sa Panginoon. Amen po? Kasi bakit? Kasi yung oras na dapat na gumising ka, hindi ka gumising. Yung 1 p.m. na binigay sa'yo ng Lord na gumising ka, hindi ka gumising, hindi ka bumangon, kaya ano? Ano ang nangyari? Tumatakbo ang oras, hindi humihinto yan, pero maraming nawi-waste na time sa'yo at maraming nawi-waste na energy sa'yo. Kapag sinabing arise po, sabi po dito, arise, get up, stand up, to move upward, ascend. Sabi po dyan. Pag sinabi pong arise, yan po yung sinasabi. Kapag sinabing arise, change your position. Tama po? Kapag sinabing arise, change your position. From nakahiga ka, tatayo ka na. Nakikita niyo po yung sa picture? Sabi niya, arise, get up, stand up, to move upward, ascend. Ibig sabihin ng arise, change to position. Ibig sabihin, dahil sa pagkakahiga mo, mag-change ka ngayon ng katayuan mo. Tatayo ka na, gigising ka na, babangon ka na. Amen? From nakahiga, tatayo ka na. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mula sa pagkahiga, tayo ay babangon. Mula sa panghihina, dumadating yung revelation sa'yo ng Diyos. Bakit? Arise eh. Change position. Nanghihina ka, darating naman ang revelation ng Diyos sa'yo para lumakas ka. Amen? Amen po? Mula sa pagkakahiga, tatayo ka na. Arise! Sabi mo sa katabi mo, arise! Nagliwanag na sa'yo si Kristo! Kaya ngayon kapatid, bangon tayo! Hindi ba kapatid? Nagliwanag na sa'yo si Kristo! Kaya ngayon, bangon! Bangon! Bangon mga kapatid! Amen? Dumating na ang revelation ng Lord sa'yo eh! Dumating na yung liwanag ni Kristo sa'yo! Amen? Kaya sabi ng Lord, bangon! Bangon! Sino bang gustong bumangon mula sa pagkakadapa? Lahat tayo, amen? Kaya sabihin mo sa sarili mo, sa harapan ng Diyos, Lord, babangon ako! Hindi na ako matutulog! Dumating ang revelation mo sa akin! Dumating ang liwanag mo sa akin, Panginoong Isus! Hindi tayo po'y makakaupo po. Dumating na yung revelation sa'yo ng Lord eh. Dumating na yung liwanag sa'yo ng Diyos. Amen? Kaya dahil dumating ang liwanag at revelation sa'yo ng Diyos, bangon na. Kung ikaw ay nadapa, ikaw ay nanghina, bangon. Amen? Kaya nga po, buti nga po yung Nescafe, bumabangon lagi eh. Sabi po, di ba sa commercial ng Nescafe, para saan ka, bakit ka bumabangon? Para saan, bakit ka bumabangon? Ang tanong ko, para saan, bakit ka naglilingkod sa Lord? Para saan? Bakit pinapanangalan mo ang Diyos? Para saan po? Kaligtasan. Bakit? Kasi alam mo yung liwanag ng Diyos eh. Alam mo yung revelation ng ating Panginoong Isus. Amen po? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mong, ngayon, ito na yung time para bumangon tayo. Gumising na tayo ngayon. Kaya, sino dito yung alam na gising na siya, pero yung kanyang espiritu tulog pa rin? Diba? Gising na yung ating mata eh. Gising na yung ating kamalayan, pero yung espiritu natin tulog pa. Kaya sabi ng Lord, arise, get up, stand up, to move upward, ascend. Kailangan change to position. Dati kang natutulog, dati kang nadapa,
kailangan dumating sa iyong liwanag, dumating revelation sa iyo ng Lord, bangon na. Tumayo ka na. Amen? Change your position. Nakahiga ka dati, ngayon tatayo ka na at babangon ka na para sa Panginoon. Dati kang nangihina, palalakasin ka ng Panginoon. Dating madilim ang pamumuhay mo, nagbigay ng liwanag ang Diyos sa iyo. Amen? Amen? Nakita niyo alam niyo po yung espiritu na gising na, yung may awareness na eh. Gising na po ba ang mga espiritu natin? Amen? Kasi pag gising na ang espiritu mo, may awareness ka na, nakikita mo na yung dapat mong gawin. Amen? Nakikita mo kung ano yung dapat na baguhin sa sarili mo. Nakikita mo kung ano yung dapat na baguhin sa mga bagay na ginagawa mo. Kasi nagising ka na eh. Amen? Nagising ka na dahil sa pagkakagising mo, babangon ka. Bakit? May awareness ka. Change your position. Mula sa pagkakahiga, bumangon ka na. Sabihin mo ulit sa katabi mo, mula sa pagkakahiga, bangon. Bangon. Amen? Change your position. Kung alam mong mahina ka, magpapalakas ka na sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi yung iba, kung bakit ang tagal-tagal nang umiiyak. Kawawa naman ako, hindi ako pinag-aaral ni Mama. Kawawa naman ako, lagi akong walang pera. Kawawa naman ako, bakit ganito yung buhay ko? Ang tagal-tagal mo nang umiiyak kasi ayaw mong bumangon, ayaw mong magpalakas. Dumating ang liwanag ng Diyos sa iyo, kaya huwag ka nang magiging emo. Amen? Huwag ka nang umiiyak. Change your position. Kung ikaw dati umiiyak ka sa mga problema, dumating ang liwanag at revelation ng Diyos sa iyo, magpuri ka sa Lord. Amen? Para hindi ka na mahirapan at hindi ka na maiyak. Amen? Change your position. Yung iba, ang tagal-tagal na nagpapakaimo kasi. Kaya kailangan huwag ka na magpakaimo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na magpakaimo. Huwag ka na magpakaimo. Siguro sabi nila, ano ba yung imo? Yun po yung mahilig mag-emote. Alam niyo po meron po cartoons niyan eh. Yung bird na emo kasi kung tawagin yun eh. Emo yun. Ibig sabihin yung may karga po yun eh. Yung katawan tao siya pero yung mukha niya ibon. Alam niyo yun. Nakakatakot na yung mukha niya eh. Hindi ko lang makuha kung ano yung ibig sabihin yung malaki yung mata niya. Yun yung emo. Yun yung nagdadala ng emotion sa mga tao. Kaya kung makikita nyo yun, huwag nyo ilalagay yung huwag nyo ilalagay sa bahay nyo kasi may karga po yun. Amen? Magdadala yun ng espiritu ng puro emotion. Amen? Kaya huwag mo sabihin kawawa ka. Amen? Kaya dapat change your position. Nakalipas na yung bagay na yun eh. Kalimutan mo na yun, kaya kailangan change your position. Kailangan gising ka na. Ginigising ka na kasi ng Diyos eh. Amen? Bangon na. Bangon na. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, bangon. Bangon. Kasi sabi po sa Isaiah chapter 60 verse 1, bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag katulad ng araw. Dahil dumating na ang kaligtasan mo, liliwanagan ka ng kawalhatian ng Panginoon. Wow! Napakasarap. Amen. Sabi ng Lord, bumangon ka, Jerusalem, at magliliwanag katulad ng araw dahil dumating na ang kaligtasan nyo. Amen? Liliwanagan ka na ng kawalhatian ng Panginoon. Kaya lang po, ganyan po ba ang mga itsura na dumating na ang kaligtasan ng Diyos? Sabi po dyan, bumangon ka, Jerusalem! Sino ang Jerusalem? Tayo yun, kapatid! Ikaw yun! Ikaw yun! Ikaw yun! Ikaw yun! Tayo yun lahat! Sabi dyan, bangon ka, Jerusalem! At magliliwanag katulad ng araw! Dahil dumating na ang kaligtasan niyong lahat. Amen! Ganyan po ba ang itsura na dumating ang kaligtasan? Hay, patay. Parang hindi kami naliwanagan, Lord. Ganyan po ba ang mga reaksyon na dumating ang kaligtasan? Kulang. Sabi dyan, bumangon ka, Jerusalem! Bumangon ka, Jerusalem, at magliliwanag katulad ng araw dahil dumating na ang kaligtasan mo! Hallelujah!
Yan ang nabuhay. Yan ang naliwanagan. Yan ang may kaligtasan. Sige, tingnan natin hanggang mamaya. Upo na po kayo. Kung meron pa kayong kaligtasan, kung meron pa kayong liwanag. Amen? Nagliwanag na kasi sa atin si Kristo. Dumating na si Kristo sa buhay mo. Kung bakit ka naliwanagan. Dumating na sa iyo ang salita ng Diyos. Kung bakit ngayon bumabangon ka na. Nagliwanag na si Kristo sa iyo kung bakit ka lumalakas. Dumating na ang liwanag, dumating na ang revelation ng Diyos sa iyo. Dumating na ang salita ng Diyos sa iyo kung bakit ka na bumabangon ngayon. Amen? Napakasarap, napakaganda ng salita ng ating Jesus. Napakasarap ng pangako ng Diyos. Sabi niya, bangon Jerusalem at magliliwanag katulad ng araw dahil dumating na ang kaligtasan nating lahat. Napakasarap. Napanghawakan ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Dumating na yung liwanag eh. Dumating na yung liwanag sa'yo kaya kung bakit ka bumabangon. Dumating na ang kaligtasan sa'yo kung bakit ka nagkakaroon ng kaluwalhatian sa buhay mo. At ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa atin na lahat. Yung liwanag, yung salita ng Diyos, nasa atin na lahat yun. Bakit? Kasi gusto ni Kristo bumangon ka eh. Gusto ni Kristo bumangon ka. Gusto ni Kristo bumangon ka. Gusto ni Kristo bumangon ka. Lahat tayo gusto ni Kristo bumangon. Amen? Amen? Huwag lang tayo basta magmamangmaahangan lang. Huwag lang tayo parang nagpapakamangmang lang. Kailangan bangon. Kailangan gising. Wala tayo magiging, hindi tayo dapat maging hangal sa harapan ng Diyos. Kumbaga, dumating ang liwanag sa'yo, kailangan mabuhay ka na. May awareness ka na, may arise ka na. Dapat lagi tayong excited. Kaya sabihin mo sa katabi mo, excited ako. Excited ako Sa gagawin ng Diyos. sa gagawin ng Diyos. Sino dito ang excited sa gagawin ng Diyos sa buhay niya ngayon? Amen? Pero mas maganda, mas ma-excite tayo sa sarili natin. Bakit? Gumising na, bumangon na, dahil dumating na ang liwanag ng Diyos sa iyo. Nang inaaral ko po ito, ako na yung sobrang excited eh. Kasi sabi ko, excited na ako, Lord. Excited na ako, Lord, kasi dumating na, Lord. Dumating na ang kaligtasan. Dumating na yung liwanag mo. Dumating na yung revelation mo sa amin, Lord. Kaya babangon kami, Panginoong Hesus. Kaya alam niyo po, tuwing madaling araw, 3:00 sa madaling araw, lagi po kami nagdi-devotion po dito. Wala kaming ibang isinisigaw sa Lord. Sabi namin, Lord, sabi mo, ang sino mang bayan mo na manumbalik sa'yo, ibabalik mo ang lahat. Lord, anumang nawala dito, Lord, anumang sinira ng kaaway, ibabangon mo kami ulit. Yung po'y laging sinisigaw namin dito. Lahat po kayo, pinagpipray po namin. Binabatil po namin kayo sa prayer. Kasi gusto namin, ang sino mang nahirapan, sino mang nadapa, sino mang nasaktan, sino may karamdaman, sinihingi namin sa Lord na bangunin niya ulit. Ganun po ka-excite ang aming espiritu na ipag-pray kayo. Kaya kung ikaw may dumating ang liwanag ng Diyos sa iyo, nakita mo dumating na ang kaligtasan, dapat ma-excite ka. Amen? Kasi kailangan gumising ka na. At ngayon, i-pray natin ngayon na dumating na ang liwanag at salita ng Diyos sa atin ngayon. Amen? Sapagkat hindi na tayo buntot eh. Amen? Hindi ka na buntot, tayo ay ulo na. Amen? Ang buntot nandun sa ilalim, nandun sa pahanan, sumasayad sa lupa. Pero inilagay ka ng Diyos na ulo. Hindi ka na dapat mahirap, hindi ka na dapat hindi ka na dapat. Sabi diyan, pag nilagay ka kasi pag sinabing buntot, hindi tayo buntot. Kasi ang buntot sumasayad sa lupa, sa ilalim ng paanan sumasayad sa lupa. Pero pag nilagay ka na ng Diyos na ulo, hindi ka na dapat mahirap. Hindi ka na dapat pag nilagay ka ng Diyos na ulo, dapat sumasagana na ang buhay mo. Amen? Amen? Dapat masagana na ngayon ang buhay mo kasi hindi ka buntot, ulo ka na. Kasi dumating na ang kaligtasan ng Diyos sa iyo. Amen? Yes, kung titignan natin ang katotohanan, yung realidad talaga ng pamumuhay natin, mahirap pa rin talaga tayo. Amen?
Pero yung realidad na yon, yung realidad ngayon na ngayon, mas higit pa sa realidad natin ngayon sa spiritual realm. Amen? Mahirap ka man sa pamumuhay ng ito, pero pagdating sa spiritual realm, napakayaman mo. Amen? Tingnan mo sa spiritual realm, di ba? Pagdating sa spiritual realm, anak ka na ng Diyos. Anak ka na ng mga hari. Prinsipe ka na. Amen? Lord, di sila na-excite. Sabi dito, pag ikaw tinignan mo sa spiritual realm, anak ka na ng Diyos. Anak ka na ng mga hari. Prinsipe ka na. Actually, isa ka ring hari eh. Amen? Kung ikaw ay magkakaroon ng awareness. Huwag mo sasabihin, mahina ako, pastor. Hindi ko kaya, pastor. Wala akong maghagawa. Di ko kaya ang aking sarili. Uutal-utal ako. Si Moises ka ba? Amen? Yan. Parang di sila excite, Lord. Lord, di nahamak-hamak ako. Pwede pala. Kahit hinahamak-hamak pala, pwede ka palang gamitin ng Diyos. Iaangat ka ng ating Panginoong Yesus. Amen? Magkaroon ka lang ng awareness. Kahit hinahamak-hamak ka, kahit inaapak-apakan ka, dahil may awareness ka na, babangon at babangon ka pa rin. Mula sa pagiging patay, nagliwanag ka kay Kristo, kaya ngayon, babangon ka. Mabubuhay ka na. Amen? Nagliwanag na sa'yo si Kristo, kaya sabi po, diba, nagliwanag na si Kristo sa'yo, kaya ang dapat ang masasabi mo, lahat kayang gawin ng Diyos. Amen? Binangon ka na ng Lord eh. I can do all things through Christ. Lahat maghagawa mo. Awake, arise, ngayon, act. Nagkaroon ka na ng awareness. Amen? Yung umaga na, nagka-awareness ka na, nagising ka na, may liwanag na. Marami ka nang dapat gawin kasi may awareness ka na eh. Bumangon ka na. Bangon, kapatid. Pabangunin mo na yung espiritu mo. Huwag nang pupungay-pungay pa yung mata mo. Amen? Kasi pwede mong sabihin, wala naman ako palang gagawin eh. Mangyayari, hihiga ka na lang ulit. Dahil may awareness ka na, may arise ka na, may act ka na ngayon. Amen? Amen? Kaya huwag mo sabihin, wala kang gagawin, marami kang gagawin, kapatid. Ito yung time para kumilos ka na. Amen? Sabi po dito, awareness without action is worthless. Ang awareness po o kamalayan na walang kilos o paggawa ay walang kabuluhan. Amen? Knowledge is not power. Knowledge is only potential power. Action is power. Kahit alam mo o yung alam mong umaga na, alam mong may pinagagawa na sa iyo yung Diyos, pero tulog ka pa rin. Sabi dyan, knowledge is not power. Knowledge is only potential power. Action is power. Kaya kung may awake ka na, may arise ka na, may action ka naman. Amen? Amen? Yung kahit alam mong umaga na, alam mong may pinagagawa na ang Diyos, may pinapagawa na sa'yo ang Diyos, alam mong mahuhuli na ang oras mo, alam mong nandun ka na eh. Alam mong may social awareness ka nang nagkakagulo na sa mundo, kaya kailangan may action ka na. Amen? May awareness ka na sa sarili mo, kaya gamitin mo yan pagdating sa Panginoon. Hindi yung tinitignan mo lang kung ano yung mga bagay na nangyayari. Nakatingin ang Diyos sa puso mo. Amen? Kaya kailangan awareness ka na dyan sa mga bagay na nangyayari. Kaya kailangan, sabi dyan, knowledge is not power, knowledge is unpotential power, action is power. Mas makapangyarihan daw po ang may action. Amen? Amen? Kahit anong talino mo, kahit anong galing mo, wala pa ring power yan. Mas may power na gumagawa ka na sa Panginoon. Bakit? Sabi, action is the foundational key to all success. Amen? Sabi diyan, action is the foundational key to all success. Pag may action ka na, foundational friend, yan na pala ang susi para magtagumpay ka. Amen? Sabi po dito, ideas without action are useless. May ideya ka na nga eh. Wala ka namang gagawin.
May idea ka na nga, pero wala ka namang gagawin. Nagkaroon ka na ng awareness o kamalayan, uy, ang ganda nito ah. Di ba? Yung parang ganon. Uy, pwede ito ah. Nagkaroon ka ng kamalayan, nagkaroon ka na ng awareness. Uy, sinabi sa salita ng Diyos, marami sa inyo sa ilang marami sa inyo na binibless na. Amen? May nakalimutan ako, pero ang ganda nito eh. Sorry Lord, nakalimutan ko. Pero isipin nyo na lang. Yan. Kasi alam nyo po, may idea na tayo, kailangan kumilos na tayo. Amen? Ilang beses na tayo na-slay, ilang beses na tayo napuspos ng presensya ng ating Panginoon Jesus, ilang beses ka nang nanginginig sa hallelujah, hallelujah. Amen? May idea ka na eh. Kumbaga napupuspos ka na. Di ba? Sino po di ba lagi napupuspos? Pag nag-worship, di ba? Tagang hallelujah, hallelujah. Di ba? Gumaganyan-ganyan pa yung katawan mo. Kasi may idea ka na, may action ka na sa pagpupuri sa Lord. Amen? Amen? Pero kaya lang walang aksyon. Amen? Santiago chapter 2 verse 14. Mga kapatid ko, kung sasabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, subalit wala siyang mga gawa, ano ang pakinabang noon? Maliligtas ba siya sa pananampalataya? Pakibasa po natin ng malakas. Mga kapatid ko, kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, subalit wala siyang mga gawa, ano ang pakinabang noon? Maliligtas ba siya ng pananampalataya? Dalangin ko po sa Lord, pumalak sa puso ng bawat isa ang salita ng ating Panginoon. Amen? Ano mang galing mo, ano mang husay mo, hindi porket nakapagtapos ka ng pag-aaral, hindi porket attorney ka, hindi porket prinsipe ka, hindi porket mayor ka, hindi porket presidente ka ng mundong ito. Akala mo yayaman ka? Hindi. Hindi porket marami kang nabasa sa libro, marami ka ng librong nabasa, kung ano ang knowledge, kung anong mga knowledge na natututunan mo, hindi mo pa rin matututunan kung walang action. Amen? Kung hindi mo ito-turn sa action, yung mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon, wala kang matututunan. Sabi po dito, turn knowledge into action. Amen? Pumunta ka na may action na, gumawa ka na. Kailangan yung alam mo ng gawan, alam mo ng gawin, alam mo na yung ginagawa mo, may action ka na, may awareness ka na. Amen? Parang ganito. Ito yung sinasabi ko, sorry Lord, kasi nagmamadali po kasi may bumalik dito kasi hapon na dahil ako po yung tatayo. Nakalimutan ko kasi sabi ni Sister Shen, Sister, hindi ka pa nagbibihis, nag-start na si Pastor. Nakalimutan ko. Ganito po yan. Parang ganito. Alam mong may pera sa ilalim ng upuan mo. Ano ngayon ang gagawin mo? Inuulit ko. Alam mong may pera sa ilalim ng upuan mo. Ano ang gagawin mo? Yan, ganito po yan. Yun yung nakalimutan ko. Dapat maglalagay ako ng pera sa upuan. Maglalagay dapat ako ng pera sa upuan. Para kung sino yung nakakuha ng ibig sabihin, yun na ang may action. Amen? Amen? Siguro sabi ng Lord, Sister, wala ka ng pera eh. Kaya i-preach mo na lang. Siguro sabi ng Lord, ipambayad mo na ng kuryente yan. Hi, praise God. Salamat sa Lord, nakabayad tayo ng kuryente. Kasi kanina, nagkakagulo po talaga yung buong Burgos kasi 1 month pa lang, puputulan na po tayo. Kaya nagkakagulo ko, sabi ko, Lord, bahala na. Siguro sabi ng Lord, wala ka ng pera. Ibayad mo na ng kuryente yan. Kaya siguro nakalimutan ko maglagay ng pera sa upuan. Amen? Amen? Yung kailangan kasi, gawan mo na ng action. May awareness ka na. Amen? Kaya kanina na sinabi ko, may pera sa upuan eh. Di ba ginawa nyo, tinignan nyo, kaya lang sabi nyo, wala. Sorry po ah. Siguro sabi ng Lord, mas kailangan mo, sister. Ayan, joke lang po. Amen? Okay yun, di ba ano po ginawa natin? Tinignan natin. Amen?
Nang sinabi ko po na may pera dyan sa upuan nyo, ano ginawa nyo? Umaksyon kayo, di ba? Amen? Kaya bakit sa atin ngayon, marami ng revelation ang Diyos sa iyo, marami ng pagpapala ang Diyos sa buhay mo, bakit paggamit sa iyo ng Diyos, hindi ka umaaksyon? Nang sinabi ko, may pera sa upuan nyo, umaksyon na kayo kagad. Pero alam mo na may revelation ng Diyos sa iyo, may pagpapala na ang Diyos sa iyo, may paggagamit na ang Diyos sa iyo, pero bakit walang aksyon? Pero bakit ayaw mong paniwalaan? Bakit ayaw mong hakbangan? Sabihin mo, hakbang kapatid! Katulad nyon, di ba? Humakbang kayo. Ano ginawa nyo? Tinignan nyo, sabi nyo, wala naman sister eh. Sorry sa hindi nakakuha. Lord na ang magbigay ng pagpapala sa inyong buhay. Ang Lord ang kikilos para daluyan kayo ng pagpapala sa buhay. Amen? Amen? Yung mga hindi nakakita, siguro sabi ng Lord, hindi kasi yan ang season mo eh. Amen? Kaya siguro walang pera sa upuan kasi hindi yan ang season mo. Amen? Ibig sabihin yan, hindi mo pa season kaya hindi ka pa gumagawa. Pero season mo na ngayon, nagliwanag ka na sa Lord, dapat action. Sabi diyan, turn knowledge into action. Kung ano yung talino mo, kung ano yung husay mo, kung ano yung kagalingan mo, kung ano yung pinanghahawakan mong karunungan, o yung pinanghahawakan mong lakas, o yung trabaho na pinanghahawakan mo, huwag mo ipagmalaki sa Lord dyan. Umaksyon ka pagdating sa harapan ng Diyos. Amen? Amen? Kasi pasok tayo sa consistently. Amen po? Maraming istorya po sa Bible na tumanggap ng knowledge, wisdom, at pananampalataya. Narinig po ito ng mga na istorya po sa Biblia po. Yan, bibilisan ko na po kasi ang ikli ng oras, 6:30 na. Yan, kasi mahaba pa ho ito eh. Yan, bibilisan ko na lang po, makinig na lang po kayo. Yan, marami pong istorya po sa Bible na tumanggap ng knowledge at wisdom. Tama po ba? At pananampalataya pagdating sa Panginoon. Narinig at humakbang ang mga taong ito sa Biblia. Nakatanggap sila ng pagpapala at tanda't himala at ilang kwento sa Bible po ang meron po nito. Unang-una po, ang ginawa ng Diyos, the healing miracles of Jesus. Umaksyon at gumawa ang ating Panginoong Hesus. Amen? Ang mga himalang nangyari dahil itong mga taong ito, hindi lang nila narinig, hindi lang nila naunawaan, kundi hinakbangan nila. Amen? May kwento po sa Bible na 10 ketungin. Yan. Sabi po dyan, Jesus healed 10 men with leprosy. Sabi po sa Luke chapter 7. Yan. Sino po nakabasa ng istorya nito? May 10 ketungin daw po na nandoon sa labas ng syudad. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, kapag meron kang ketong, dadalhin ka sa yung tala. Alam niyo po ba yon? Sa Manila po kasi yun eh. Pag may sakit kang ketong, dadalhin ka nila dun sa parang orphanage, parang basta sa tala, na dalahan ng mga may ketong dun sa lugar na yon. Anong tawag po doon? Yung parang pinaglalagyan ng may mga ketong. Itong 10 ito na may ketong, ayon sa Bible, nandoon sila sa labas ng syudad. Tama po? Hinihintay na lang nila maubos ang kanilang katawan. Hinihintay na lang nila yung maubos yung mga daliri, yung mga tenga. Di ba pag may ketong, halos parang tawag po doon, nauubos yung mga yung tenga mo, unti-unting nawawala yung mga part ng katawan mo. Amen? So, itong 10 ketong na to sa Bible, nandoon sila sa labas ng syudad. Hinihintay na lang nila na maubos ang katawan nila sa sakit hanggang sa mamatay sila. I-imagine nyo po, mo, nandun sila sa labas ng syudad, nagkwekwentuhan sila. Amen? Dahil itong 10 na ito, itong 10 may ketong na ito, magkakasama sila, siguro hindi na sila magkakahawaan kasi lahat sila may ketong. Amen? Amen po. Hindi na siguro sila magkakawaan lahat kasi sila may ketong. Ngayon, etong 10 na ito, siguro sabi ng isa, brother, wala na yung ilong mo. Dati ang tangos-tangos niyan eh. Ngayon, butas na yung ilong mo. Amen? Kasi may ketong. Kasi nandun sila sa labas ng syudad, nagkwekwentuhan. Ibig sabihin, wala na silang pakialam kung magkahawaan sila kasi lahat sila may ketong. Siguro habang sila nagkukwentuhan, sabi ng isa, brother, wala na yung ilong mo. Ngayon, dati matangos ang ilong mo. Ngayon, butas na ang ilong mo.
Amen? Ngayon, sabi naman ng isa, ikaw nga wala ka ng tengi. Wala ka ng buhok. Buti na lang may buhok pa tayo. Hanggang isang araw, narinig nila, nandun si Jesus sa loob ng syudad. Narinig nila na nagpasya sila na pumasok sa loob ng syudad at tumakbong papunta sila doon sa loob ng syudad. Upang puntahan lamang ito si Jesus dahil narinig nilang nagpapagaling si Jesus. Nasa labas sila ng syudad, kaya nagpasya sila na pumasok sa loob ng syudad dahil bakit po? Dahil alam nila nagpapagaling si Jesus. At nang pinuntahan nila si Jesus, ang sabi ng 10 may ketong, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Ano sabi ni Jesus? Pumunta kayo sa pari at maghandog kayo. At malinaw na sinabi ng Bible sa kanilang pagsunod, sa kanilang paghakbang, gumaling sila agad. Ano po ibig sabihin? Pag may action ka at alam mo, naririnig mo ang revelation ng Lord sa iyo at salita ng Diyos sa iyo at dumating ang liwanag ng Diyos sa iyo, gagawa ka na. Tingnan niyo po sila. Kahit alam nilang bawal silang pumunta sa loob ng syudad dahil may ketong sila. Kasi pag may ketong ka, hindi sila pwedeng makihalubilo sa iba. Talagang itatapon ka sa labas. Pero dahil naniwala sila, dumating ang revelation sa kanila, umaksyon sila. Kahit bawal na pumunta sa syudad, pumasok pa rin sila. Bakit? Kasi narinig nila na nagpapagaling ang ating Panginoong Hesus. Dahil sa pagsunod, dahil sa paghakbang nila, kaya gumaling ang 10 may ketong nito. Paghakbang pa lang nila sa pagsunod, dumating na ang kagalingan. Kaya kapatid, pag may await ka, may arise ka, may action ka na, pag gumawa ka na at sumunod ka na sa Panginoon, humakbang ka na, darating sa iyo ang kagalingan ng ating Panginoon Jesus. Amen? Darating sa iyo ang kagalingan ng Lord. Huwag mo nang hihintayin na nauubos pa yung iyong lakas. Huwag mo nang hintayin na nauubos pa yung lakas sa wala. Amen? Nauubos na yung oras mo sa wala. Meron tayong Kristo na gumagawa ng himala sa ating buhay. Kaya huwag mo nang hintayin na maubos pa yung lakas mo. Huwag mo nang hihintayin na maubos pa yung oras mo bago ka umaksyon. Sila nang narinig nila na nagpapagaling si Kristo, humakbang at ginawa nila, sumunod sila. Umaksyon. Ganun dapat gawin natin bilang isang Kristiyano. Amen? Kasi meron tayong Kristo na gumagawa ng himala sa ating buhay. Sa himala sa ating buhay. Amen? Bakit? Kasi sa Kanya po, sa ating Panginoong Jesus, walang imposible. Amen po? Amen. Dahil alam natin na walang imposible ang ating Panginoong Jesus, etong 10 na ito nagpasya. Punta tayo sa loob ng syudad. Bagamat bawal, pero alam natin o alam ng 10 ketong ito na sila ay kayang pagalingin ng ating Panginoong Hesus. Amen? Nagkaroon sila ng pag-asa. Umaksyon sila, gumawa sila, humakbang sila. Anong ginawa po? Nang narinig nila na nagpapagaling na ang ating Panginoong Hesus, nagkaroon sila ng pag-asa sa buhay. Ganun din kapatid. O may isipin wala kang pag-asa. Huwag mong gawin na mauubos ang oras mo at lakas mo sa walang kabuluhan. Amen? Kasi dapat kailangan natin may action na, lalo na sa panahon po natin ngayon. Kasi yung salita ng ating Panginoong Jesus nagbibigay pag-asa sa iyo. Ng buhay na masaya. Sabi nga dyan, natakpan na eh. Sabi po dyan, ang Diyos po ay nagbibigay buhay na masaya, buhay na pinagpapala, at isang salita pa lang sa'yo at di pa revelation sa'yo, pero umaksyon ka na. Sabi ng Lord, naparito ako para magbigay ng buhay na ganap at kasaya-siya. Kaya narinig mo ang salita ng Diyos, action na! Amen? Amen? Action na! Amen? Kasi alam niyo po, totoo lang po talaga, nauunawaan naman po natin yung revelation ng Lord. Kaya lang, hindi lang po tayo humahakbang at hindi tayo gumagawa pagdating sa itinuturo sa atin ng Lord. Amen? Kaya, sino po dito yung nauunawaan niya yung revelation ng Lord? Sino po dito nauunawaan niya na yung revelation ng Lord sa kanya? Walang makataas. Tatarayin ko na lang, pababaguhin ko. Sino na dito ang dumating ang kaligtasan at liwanag sa buhay niya? Sino po ulit? Sige, pakitaas po ang kamay.
So, nakita niyo po, dumating ng revelation at liwanag ng Diyos sa iyo. So, bakit ka pa aalis kay Kristo? Bakit mo pa lalayuan ng Diyos? Bakit mo pa iiwanan ng Diyos? Bakit mo pa bakit mo pa sasayangin yung oras? Bakit ka pa magsasayang ng lakas mo? Bakit ka pa magsasayang ng mga bagay na ginagawa mo sa mundong ito kung alam mo dumating na pala sa iyo ang kaligtasan at liwanag ng ating Panginoong Jesus? Amen? Amen? Kasi alam niyo po, sabi dito, sapagkat labas kay Kristo, ang awareness, understanding na labas kay Kristo, walang buhay. Pag wala kang awareness at wala kang understanding, pagdating sa Panginoon, labas ka sa Panginoon. Kasi bakit? Walang buhay. Uulitin ko po, sasabihin ko po sa inyo, at sabihin mo rin sa katabi mo, labas kay Kristo, yung walang buhay. Ulitin mo ulit, labas kay Kristo, walang buhay. Labas kay Kristo, walang buhay. Bakit sabi mismo ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay, ganap, kasiyasiya, ako'y naparito para magbigay ng buhay, sabi ni Kristo, I am the way, I am the truth, I am the light. Kaya bakit ka pa lalayo sa Lord? Amen? Yan narinig to ng 10 ketungin. Nagpasya po sila, puntahan nila si Kristo. Amen? Ganon din po ito si Bartimeo. Sabi po si Bartimeo, sabi po dyan sa Mark chapter 10 verse 46-52, blind Bartimeus. Hindi ka pa bulag. Di ba kapag ang bulag, hindi nakakakita. Amen? Pero isang araw, narinig ni Bartimeo na si Jesus ay nandoon kung saan ito si Bartimeo nanghihingi ng limos. Amen? At narinig niya na marami nagkakwentuhan na sinabi, andun si Jesus nagpapagaling. Ano ginawa ni Bartimeo? Kaya ano ginawa ni Bartimeo? Ano sabi ni Bartimeo? Nang narinig niya nandun si Jesus at nagpapagaling, gumawa ito si Bartimeo para mapansin siya ni Jesus. Ano ginawa ni Bartimeo? Sumigaw si Bartimeo ng malakas, anak ni David, mahabag kayo sa akin. Inuulit ni Bartimeo, isinigaw niya, Jesus, anak ni David, mahabag kayo sa akin. Para lang mapansin siya ni Jesus dahil alam niya, etong si Jesus ay nagpapagaling, gumagawa ng aksyon si Bartimeo. Sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag kayo sa akin. Yung narinig niya ng pagpapagaling si Jesus, di niya alam kung paano ito pupuntahan. Kaya ginawa niya, sinigaw niya lang, Jesus, anak ni David, mahabag kayo sa akin. Kaya ano ginawa niya? Lalo po siyang sumigaw. Sumigaw siya ng malakas. Sinabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag kayo sa akin. Ano ginawa ng mga tao? Imbes na mapalapitin siya kay Jesus, pinigilan mo siya at sinuway siya, huwag kang maingay. Ano ginawa ni Bartimeo? Imbes na manahimik siya dahil sinaway siya, ano ginawa ni Bartimeo? Mas lalo niyang nilakasan ang kanyang sigaw. Sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag kayo sa akin. Humakbang at kumilos at umaksyon si Bartimeo. Narinig ni Jesus ang kanyang pakikiusap. Sabi ni Jesus, tawagin niyo ang bulag na ito na sumisigaw na yan. Narinig niya. Gumawa at umaksyon si Bartimeo para marinig ni Kristo ang pagtawag niya dahil alam niya si Kristo ang nagpapagaling. Ano ginawa niya? Sumigaw ng malakas, Jesus, anak ni David, mahabag kayo sa akin. Nang narinig ito ni Jesus, sabi sa kanya, papuntahin niyo rito yung sumisigaw na yan. Papuntahin niyo ito at tinawag siya at pinatawag, sabi po ng mga tauhan, pinapatawag kayo ng ating Panginoon. Ano ginawa niya? Ano ginawa ni Bartimeo nang sinabi ng mga tauhan, ng mga disipulo ni Jesus Christ, tawagin niyo ang tao na yan, papuntahin niyo dito.
Ano ginawa ni Bartimeo? Nang sinabi sa kanya, pinapatawag ka ng ating Panginoon. Ano ginawa ni Bartimeo? Itinapon niya ang kanyang balabal. Yung balabal na yun ang nagsisimbolo ng maraming bagay sa kanyang buhay. Pakinggan niyo po ulit. Yung balabal na kay Bartimeo, ito ay balabal na nagsisimbolo ng maraming bagay sa kanyang buhay. Ano po ba yung mga bagay na ito? Pinangsasalo niya ito kapag siya ay humihingi ng limos. Malaking bagay sa kanya, ipinangsasalo niya yung balabal na yon. Kapag siya'y giniginaw, madaling araw o gabi o umuulan, nanlalamig siya, ginagamit niya ito pang kumot. Napakahalaga sa kanya ng balabal, amen? Pag mainit naman, yun naman ang kanyang pinangpapayong para hindi siya mainitan. Malaking bagay kay Bartimeo, malaking bagay sa kanya yun. Maraming natutulong sa kanya yung balabal na nasa kanya. Nang malaman niya na pinatawag siya ni Jesus, iniwaksi niya ang balabal na yon. Ibig sabihin, isang aksyon yung ginawa ni Bartimeo na alam niyang di na siya magiging bulag muli. Amen? Kasi alam niya nagpapagaling si Christ eh. Kaya ginawa niya, yung dating balabal na ginagamit niya na pansalo ng panglimos niya, yung dating balabal niya na ginagamit niya pag siya'y giniginaw, ipinangkukumot niya, yung dating balabal niya na ginagawa niyang payong pag siya'y naiinitan, ano ginawa ni Bartimeo? Kahit alam niyang malaking tulong sa kanya yung balabal na yon, iniwaksi niya pa rin. Bakit? Bakit po? Kasi ibig sabihin, isang action yung ginawa ni Bartimeo na alam niyang di na siya magiging bulag muli. Amen? Kaya nailapit siya sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi ni Jesus sa kanya, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ano sabi sa kanya ng Diyos ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ano sabi ni Jesus dahil sa kanya, ano sabi po ni Jesus? Dahil sa iyong pananampalataya ngayon, makakakita ka na. Ngayon ang tanong ng Lord, ano ang gusto mong gawin sa iyo ng Diyos? Kung ano mang bagay na gusto mong gawin ng Diyos sa iyo, manampalataya ka sa Lord. Amen? Umaksyon ka na. Kumilos ka na. Awake, arise, action. Amen? Ito si Bartimeo, mahalaga sa kanya yun, pero iniwaksi niya yun. Kasi alam niya bakit? Alam niyang hindi na siya magiging bulag muli. Amen po? Kung naririnig lang ni Jesus yung mga pagpapagaling at di siya, kung narinig lang ni Bartimeo na nagpapagaling lang si Jesus at hindi umaksyon si Bartimeo, hindi siya gagaling. Amen? Amen? Mananatili pa rin siyang bulag. Kaya kapatid, huwag kang mananatiling bulag. Huwag kang mananatiling nagtutulog-tulugan. Magkaroon ka na ng awareness, magkaroon ka na ng arise, at umaksyon ka na. Kung wala kang gagawin sa mga bagay na tatanggap mo, at nauunawaan mo, walang mangyayari kung hindi ka gagawa. Sino pa po? Bilisan ko na lang po. Woman which had an issue of blood for 12 years. Ano po sabi ng Bible? Lahat ng dalubhasang, itong babae ito, lahat, sabi po sa Bible, lahat ng dalubhasang doktor, ay pinuntahan na ito ng babae. Itong babae na to, napakayaman niya. Itong babae ito, naubos na lahat ng kanyang kayamanan sa pagpapagamot sa kanyang sarili. Pero hindi siya gumaling. Bagkus, ano po nangyari? Lumulubha pa po ang kanyang sakit at karamdaman. Isang araw, narinig niya ulit. Narinig din niya. Katulad ni Bartimeo, katulad ng mga ketungin, narinig din ito ng babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. Isang araw narinig niya, napakahalaga ng revelation natin pagdating sa Lord. Alam mo, meron ng revelation ng Lord sa'yo, kaya lang narinig mo, kaya lang wala lang action, kaya tayo tumatagal sa mga bagay kung bakit tayo hindi nakakabangon. Buksan mo ang iyong tenga, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, buksan mo ang iyong tenga. Buksan mo ang iyong tenga. Kapag natutulog ka, ang isang paraan para magising ka, yun dahil may narinig ka. May narinig kang alarm, may tumatawag sa pangalan mo para magising ka. Ngayon, gusto ng Lord magising ka. Gusto ng Lord bumangon ka. Tinatawag niya ang pangalan mo. Anak, anak, anak. Kaya kailangan buksan mo yung tenga mo.
Dahil may narinig ka na alarm at tumawag sa pangalan mo, may narinig ka ngayon, may narinig na ba kayo tungkol kay Jesus? Sino po dito may narinig na tungkol kay Jesus? Lahat po tayo may narinig na tungkol kay Jesus. Amen? Na kayang gawin sa'yo, sa iyong lahat ng ating Panginoong Jesus. Kaya niyang gawin sa iyong buhay. Narinig mo na ba si Jesus na kaya kanyang dating pagiging mahirap mo, kayang baliktarin ng Lord na maging masagana ka? Narinig mo na ba sa kasaysayan ng iyong buhay na dating puro kaguluhan, pero kayang baliktarin ng Panginoon na gagawin niyang kapayapaan ng iyong pamumuhay? Katulad ng babaeng ito, faith lang, nanampalataya siya. Nasa kanya yung walang imposible. Nasa Lord po kasi yung walang imposible. Nang marinig ito ng babae, for 12 years siyang may karamdaman. Ang sabi ng babaeng ito, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus, ay gagaling na ako. Grabing pananampalataya. Umaksyon siya. Kung iisipin nyo, for 12 years siyang dinudugo, inaagasan ng dugo. Ano kaya itsura ng babaeng ito? Pero bakit sinabi niya, grabe ang pananampalataya ng babaeng ito? Umaksyon na ang babaeng ito. Sabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng iyong damit, Panginoon. Gagaling na ako. Totoo po yun. Sino po naniniwala totoo po yun? Bakit ko po sinabi na totoo po yun? Isa po akong pinagaling ng Lord sa kalagayan na yan. 1 year po akong inaagasan ng dugo. Walang tigil, halos araw-araw nakadiaper na ako kasi ang lakas-lakas talaga ng dugo ko. Lumalabas talaga yun. Sabi sa akin doon, may krusada po doon sa lugar namin sa Valenzuela. Hindi ko po nakikilala ang Lord. Hindi nga ako marunong magbasa ng Biblia. Hindi ko kilala si Jesus. Ang alam ko lang si Jesus lang. Alam niyo po, nang time na meron po doon na krusada doon sa lugar namin sa Valenzuela, inanyayahan nila lahat ng may karamdaman. Hanggang sa meron akong kaibigan, yung best friend ko, na siya ay mananampalataya sa Panginoon. Kasi yung nanay niya is worker sa church nila. Tapos yung ka-best friend ko na yun, siya ay dancing. Itong best friend ko na ito, alam niya may karamdaman ako. Ginawa niya, niyaya niya ako doon. Sabi niya, kung mananampalataya ka, gagaling ka. Sabi ko, nga naman, walang mawawala kung mananampalataya ako. Sino ba ako para magmalaki? Kasi gusto ko lang gumaling. Dumating yung time na may krusada doon sa amin. Alas 6 ng gabi hanggang alas 8. Sabi ng pastor doon, sino ang lahat ng may karamdaman? Nagmamadali akong pumunta dun sa harapan. Kahit maraming tao, kasi krusada po yung buong Valenzuela po pwedeng umating po dun. Nag-uunahan ako sa harapan. Kahit alam ko ng kada takbo ko, lumalaglag yung aking dugo. Tumatagas. Pero dahil sa pananampalataya na yon, sabi ko, gagaling ako. Isa po akong pinagaling ng Lord po doon. Thank you, Lord. Ito po ngayon, malakas ako, buhay na nagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Hesus. Dating inaagasan ng dugo, ngayon magaling na, binangon na ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ako 1 year lang, pero itong babae na to 12 years. 12 years siyang inaagasan ng dugo. Pero ano ginawa po niya? Sabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit mo, gagaling na ako. Grabing pananampalataya. Amen? So, kung ano ang pananampalataya mo, umaksyon ka. Kung ano ang pananampalataya mo, maging aware ka. Kung ano ang pananampalataya mo, maging arise ka. Amen? Gayahin mo yung babae. For 12 years, nanampalataya siya, naggagaling siya, na kahit alam niya na walang pag-asa, naubos na lahat ng kayamanan niya sa pagpapagamot, lahat ng mga gagandang doktor, dalubhasang doktor na magaling, pinuntahan niya na, pero hindi siya gumaling. Pero dahil sa grabing pananampalataya ng babaeng ito, sabi ni Kristo sa kanya, dahil sa iyong pananampalataya, gumaling ka na! Gumaling ka na! May aksyon. Amen? May aksyon. Ngayon, sino ang nananampalataya sa gabing ito? Dati kang bulag.
Dati kang may mga karamdaman, yung ketong parang sinisimbolo yun na parang ang dami mong kaguluhan sa buhay na bukol-bukol sa kabuhay mo. Yung inaagasan ng dugo for 12 years. Etong mga to ay nanampalataya sa Panginoon at umaksyon sila. Ngayon, kung ikaw ay may pananampalataya, umaksyon ka. Huwag kang matulog. Umaksyon ka, bumangon ka, mabuhay ka, huwag kang matutulog. Bakit? Kasi pag umaksyon ka, nagkaroon ka ng awareness, may arise ka, bumangon ka, humakbang ka, dahil sa pananampalataya mo, gagawin ng Panginoon ano mang gusto mong gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya sa gabing ito, inanayahan ko po kayong tumayo. Kung merong gustong gawin mo, ang gawin ng Diyos sa buhay mo, manampalataya ka, umaksyon ka. Huwag kang matatakot o malungkot. Gumawa ka sa Lord. Bakit? Dumating na ang liwanag at kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. Kung nananampalataya ka, umaksyon ka sa gabing ito. Tignan mo kung anong pinagagawa sa'yo ng Espiritu. Pakiramdaman mo kung ano ang inuutos sa'yo ng banal na Espiritu. Hakbang! Bangon! Manampalataya ka sa ating Panginoong Hesus. Dumating na ang liwanag at tagapagligtas mo. Kausapin mo ang Diyos sa gabing ito. Kung may karamdaman ka, manampalataya ka na pagagaling ka ng Diyos. Kung nabubulagan ka na sa mundong ito, manampalataya ka na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang mananatiling nakataas lang ang kamay mo. Pakiramdaman mo kung ano ang gustong pagawa sa'yo ng banal na Espiritu. Malayang makagalaw ang Espiritu sa gabing ito. We welcome you, Holy Spirit. Malaya mo kaming kilusan. Kung may pananampalataya ka, umaksyon ka. May awareness ka na at bumangon ka. Pakiramdam mo kung ano ang gustong pagawa sa'yo ng ating banal na Espiritu. Yes, O God. Hallelujah. Yes, O Jesus. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat sa pagpapagaling, Panginoong Jesus. Malayang makagalaw ang Espiritu mo, Lord. Malayang makagalaw at makakilos ang Espiritu mo, Panginoong Jesus. Lahat na nangihina, palalakasin mo. Lahat ng binulag ng kaaway, imumulat mo ang mata. Lahat ng may karamdaman, paghagalingin mo. Panginoon, may karamdaman kami espiritual na kailangan namin idulog sa iyo. May karamdaman ang aming espiritu na nangihina. May karamdaman ang aming espiritu na binulag ng kaaway sa mundong ito. Kaya sa gabing ito, Panginoong Hesus, malaya kang kumilos sa gabing ito. Malaya mong kilusan ang aming espiritu.
Wini-welcome namin ang Espiritu na nagmumula sa iyo. Narinig namin, Lord, na Ikaw ang Diyos na nakagagawa ng lahat. Nananampalataya po kami sa iyo, Panginoon. Hayaan mo sa gabing ito, ilapit namin sa iyo ang aming Espiritu. Lahat ng Espiritong natutulog, gigisingin ng Panginoon. Lahat ng Espiritong may katamaran, lalagyan ng kalakasan ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng hindi nakakakilos, lalagyan ka ng aksyon ng ating Panginoong Hesus. Gawin mo kung anong pinagagawa sa'yo ng banal na Espiritu. Naniniwala ko at diniklaim ko at dinideclare ko, narito ang banal na Espiritu. Malaya kang makagalaw. Oh, Holy Spirit! Huwag mong intindihin yung oras. Ang intindihin mo, yung pinagagawa sa'yo ng banal na Espiritu. Gisingin mo ang iyong Espiritu. Hallelujah! Pakiramdaman mo kung ano ang pinagagawa sa'yo ng banal na Espiritu. Manampalataya ka! Manampalataya ka! Gising, mga kapatid! Bangon, mga kapatid! Hallelujah! 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 Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Salamat! Salamat sa kaligtasan! Salamat sa kagalingan! Gawin mo kung ano ang pinagagawa sa'yo ng banal na Espiritu! No instrument! No instrument! Pakiramdaman mo ngayon sa gabing ito. Narito yung banal na Espiritu. Pakiramdaman mo kung ano gusto niyang pinagagawa sa'yo. At sa gabing ito, kung ano ang pinagagawa sa'yo ng banal na Espiritu, gawin mo. Gawin mo ng may pananampalataya. Robo-robo sakaraya. Shikala basakaraya basandaraya. Shindaraya basakala basandaraya. Robo-robo sakaraya basakaraya. Robo-robo sakaraya. Salamat! Salamat sa kalayaan! Malaya namin isisigaw ang kabutihan mo! Huwag mo isipin kung anong oras na ngayon. Isipin mo kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa'yo. Malaya kang gawin yan. Huwag mong patulugin yung Espiritu mo. Gisingin mo yung Espiritu mo. Hallelujah! 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 Holy Spirit! Holy Spirit! Holy Spirit!
I-revive mo kami lahat. Holy Spirit, hinihingi namin yung pag-revive mo sa amin. Hinihingi namin sa gabing ito, Lord. Revival Spirit. I-revive mo kami, Lord. I-revive mo kami, Panginoon Jesus. Kung kami, Lord, nakatulog man, hinihingi namin yung paggising mo sa amin, Lord. Gisingin mo yung Spirit, Lord. Oh, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Narito ang banal na Spirit. Huwag mo sayangin ang oras na ito. Holy Spirit. You are welcome in this place. Holy Spirit. Lahat kami, Lord, naliwanhagan na. Lahat kami, Lord, pinalaya mo na. Lahat kami, Lord, a-action na kami. Hindi na matutulog ang aming espiritu. Gagawa na kami sa iyo, Panginoon. Holy Spirit, malaya ka makagalaw sa amin. Holy Spirit, malaya mong kilusan ng aming puso. Salamat ng marami sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagpapala. Salamat sa kagalingan. Salamat sa buhay na iniligtas mo sa amin. Salamat, Panginoon Jesus. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na sinabi mo na parito ka upang magbigay ng buhay na ganap at kasaya-saya. Salamat ng marami sa iyo, Lord. Kiniklaim po namin yan sa aming buhay. Salamat po ng maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Anumang bagay, Lord, na ipinagawa mo sa aming Panginoon. Salamat, Panginoon, natutunan namin umaksyon para sa iyo. Salamat, Lord, kung ano yung ginawa mo sa gabing ito, Lord. Tinuruan mo lamang ang aming espiritu na kumilos pagdating sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoong Isus. Walang humpay na pasasalamat. Walang humpay na pagpaparangal sa iyo, Panginoon. Wala kaming masabi kundi puro salamat. Kailanman, Lord, di ka nagkulang. Kailanman, Lord, di mo kami iniwan, di pinabayaan mo. Salamat ng marami sa iyo, Panginoon. Sa gabing ito, Lord, patuloy namin pinababalutan ng inyong banal na dugo. Ano mang tumarak sa aming puso, ano mang pinagawa sa amin ng Holy Spirit, malaya itong nakatatak sa aming puso't isipan. Balutin mo lamang ng inyong banal dugo upang, Lord, hindi muli nang maagaw ng kaaway. Bagkus, Lord, sa'yo kami, Lord. Sa'yo ang mga kapatid na ito, Lord. Sa'yo ang mga anak mong ito, Lord. Para sa'yo kami, Lord.
Para sa iyo kami, Lord, na magpupurit, maglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon, sa gabing ito. Pinasasalamatan ka namin sa grabing presensya na idinadali mo sa amin, Lord. Salamat, Lord. Muli mong ibinabalik sa gabing ito ang revival spirit, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon. Ngayon sa gabing ito, Lord, gagawa na kami para sa iyo, Lord. Babangon na kami para sa iyo, Panginoon. Salamat ng marami sa iyo, Panginoong Jesus, sa gabi ito. Hayaan mo, Panginoon, ibalik namin sa iyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat. To God be the highest glory